His Word, mga kapatid. Ay lahat po ay tama po yun. Automatic na po na tayo ay umupo. Okay, maliit po ang Diyos. Okay? Now, dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Ng ating pag-aaral ay part po ng ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? At dapat ito pong topic po ito ay nung last Sunday pa po, subalit dahil nga po tayo ay nagkaroon ng tinatawag na Lord's Supper and feet washing, ay tinuro natin ang about Lord's Supper and feet washing, no? Sapagkat mahalaga po kasi yun na maintindihan po natin bilang anak po ng Diyos na ang Lord's Supper sa feet washing ay isang banal na gawain po ng ating Panginoon. So, naging matagumpay po tayo roon. Okay, nung Sunday, purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay ang ating topic may kinalaman po sa tinatawag na the way of God's love. No? Ang daan ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Tayo po bang lahat ay mayroong pag-ibig? Kaya tayo iba, wala. Tayo po bang lahat mayroong pag-ibig? Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. At sa totoo lang, napakainit yung ating pag-ibig, no, sa ating Panginoon. Kasi wala po tayong electric pa, no? So napakabuti po ng Diyos, no? Sapagkat ang pag-ibig po natin ay tuloy-tuloy, no, sa ating paglilingkod na ito. At alamin po natin, no, ano po ba ang daan ng pag-ibig po ng ating Diyos. Meron po bang mga daan ang pag-ibig ng ating Panginoon? Amen. No? Maraming daan. No? At ito po, ang daan ito ay dapat po nating lakaran sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Anong petsa na ba ngayon, mga kapatid? 18 na po ba o 19? 18, no? Talagang late yung ating paksa ngayon. Subalit, kahit late man yan o advance man yan, ang mahalaga, makita natin kung ano ba ang diwa ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po? Kaya, bagamat po ang mundo noong February 14 ay nagdiwang ng kanilang tinatawag po na Love's Day. No? Meron din po silang Love's Day, di po ba? So, alamin natin ngayon kung ang kanila po bang ginagawa ay ayon ba sa sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Kasi, dapat bilang sa Kristiyano, inuusisa ho natin yun na ito ba ay nais ba ito ng ating Panginoon? Ito ba ay biblical? Ito po ba ay dapat namin gawin bilang isang Kristiyano? No? Dapat may mga katanungan tayo sa buhay po natin o mga pagsusuri katulad po nito. Now, ang common word na sinasabi nila, ano po yun? Valentine's Day. Araw na mga puso. Okay? So baka sa sunod yan, wala matatakpan na yan yung araw ng mga puso. Baka sa sunod yan, araw na ng mga nguso. Diba? Okay? So, dito, nais ko lamang pong ipakita po sa inyo mga kapatid, ayon po sa aking pagsasaliksik, mga minamahal, Valentine's Day is widely believed to have begun with the martyrdom, no? Pagpakasakit, pagpakamatay, no? Of different saints named Valentine or Valentinos, no? In Rome during the 3rd century. So dapat natin malaman po 'yon, no? Kasi ayaw po ni Lord na blanco tayo sa mga bagay na 'yan, no? Akala natin okay lang, di po ba? So ituloy natin. This Roman version is linked to a pagan festival known as Lupercalia. So siya ano po ba ang word, ano bang ibig sabihin ng Lupercalia?
Ibig sabihin po, ancient Roman festival. No? Ancient Roman festival. Ito po yung mga piyesta nila sa kanila mga santo na inugnay nila sa tinatawag po na February 14, yung araw po na yan. Kaya marami po ngayong mga tao, no? Kaya nga widely believed, no? Malawak, no? Ang mga naniniwala ho dito. Marami ang mga naniniwala po dito na ang pagkakala ho nila, ito po ay kalooban ng Diyos. Ito po ay gusto ng Panginoon. Pero hindi na alam na ito pala ay pagpipiesta ng kanilang santo. Amen po? Sa madaling salita, ito po ay tinatawag na pagan practice. Practice ng mga pagano. No? Nang sabi ho dito, no? Sabi ho dito, Pope Gelasius I. Ito po ang nagsalin mula sa tinatawag na Lupercalia papunta po sa tinatawag na St. Valentine's Day. No? Na kung saan po ay Pope Gelasius I suggested that we place Lupercalia with St. Valentine's Day. Tingnan niyo po, no? Pinalitan, dati ang tawag noon, Lupercalia, ngayon ay Valentine's Day na po. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Buong mundo, nagsiselebrate po yan. Okay? At di lamang po ang celebration niyan, kundi maraming mga tao na kung saan ay lagpas na sa mga kalooban ng Panginoon ang kanilang mga ginagawa, ay nagpo-promote po sila ng tinatawag po na sexual fornication, adultery. Tama po? Kasi tingnan niyo po, no? Dahil po sa Valentine's Day na yan, di po ba? Magmamahalan daw, di po ba? Walang problema sa pagmamahalan. Ang mahalaga, ang pagmamahalan ay tama. Amen po? Kung ang pagmamahalan naman ay minahal mo yung kapitbahay mo na may asawa, o di ba? Yun ang mali. Tama po? So, nagpo-promote. No? Ang iba naman, mga nagmamahalan, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Di po ba? Ang iba naman basta lang nagkikita sa motel dahil nga daw ay Valentine's Day. So, mali. No? At tinuturo ng Panginoon na ang pag-ibig po ay dakila. Pero ano bang klaseng pag-ibig ang dapat po nating malaman, makita, na dapat po nating gawin sa atin pong mga buhay bilang anak po ng Diyos. Amen po? Kaya nga, meron pong daan, way, si Lord, sa Kanya pong pag-ibig. No? So, mamaya natin talakayin yung definition about love. No? Kasi meron po yan talaga definition no? About love. Biblical po yun. Ang nais ko lamang po makita natin na ang Valentine's Day po ay tinututulan po yan ng tunay na Kristiyano. Bakit? Kasi po, yan po ay ginagawa ng mga pagano. No? Ibig sabihin, pinopromote yung Diyos-Diyosan na si Saint Valentine's. Dito ba? Once na ginawa mo yon, nakikiisa ka na roon. Tama po? Sa mga ginagawa ng mundo po ngayon, mga kapatid. Okay? Kaya minsan nakakalungkot, pambili na lang ng bigas, bibili pa ng bulaklak. Oh, Valentine's Day, Happy Valentine's Day. Diba? Ang iba nga, wala na pambili ng bigas. Basta may bulaklak. Okay na. Diba? Diba, mali ang kaisipan, tama po? Okay? So, maling-mali. Napakaraming tao ngayon, baliktad ang isip. Ang tama, naging mali. At ang mali, naging tama sa kanila. Pero sa atin, bilang Kristiyano, tinuturuan po tayo ni Lord na ang tama ay tama at ang mali ay mali. Hindi pwedeng paghaluin ang tama at saka mali. Di po ba? Magkaiba po yun. Sa Lord, magkaiba. Pag tama ka, tama ka.
pag mali ka, mali ka. Kaya ang Kristiyano, pag tama, tama, pag mali, hingi ng tawad. Mali ka eh. Tama po? Ganun po ugali ng Kristiyano. Okay? So, dito po ay alamin po muna natin sa ating buhay na ito, sino po ba ang unang umibig sa atin? Di ba ang Diyos? Di ba? Wala pa tayo sa mundong ito, inibig na po tayo ng Diyos. Pero ang pag-ibig po ito ay walang kondisyon. Yung tinatawag po na unconditional love ng ating Panginoon. Kasi tingnan niyo po, madalas ko po sinasabi, kung ang pag-ibig ng Diyos merong kondisyon sa atin, wala nakakapasa ni isa sa atin. Tama po? Bakit? Inakita po ng Diyos sa atin, nasabi niya sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, ni wala ni kahit isa. Di ba? Walang matuwid sa atin. Walang humahanap sa Diyos. Sabi ni Lord. Paano kang gumawa para sa Panginoon? Wala nga sabi ni Lord, walang humahanap sa Kanya. Walang humahanap sa Diyos. Ang totoo niyan, tayo ang tinanggap ng ating Panginoon. Amen po? Tayo po ang inibig ng Diyos. Siya ang unang umibig po sa atin. Okay? Sapagkat, nung tayo po ay pinanganak, wala naman tayong kamuang-muang sa mundo. Nagulat na lang tayo na may isip na tayo, ay, nandito pala ako ngayon sa Kalikid. Ay, nandito pala ako ngayon sa Mindanao. Ay, nandito pala ako ngayon sa Visayas. Ay, nandito pala ako ngayon sa Luzon. Nagkaisip na. Pero, nung tayo pinanganak, hindi po natin alam po yun. Maging ang ating magulang, ang gusto lang ng ating magulang, na magkaroon po siya ng anak. Tama po? Pero hindi niya alam na ang anak na, yun pala. Ngayon. Tama po? Naku, ano ba ibig sabihin? So, bakit nangyari yun? Dahil po sa pag-ibig po ng Diyos sa atin. Okay? Ang matinding o ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang siyang umiiral po sa atin. Kaya, alamin po natin ngayon, ano po ba ang daan ng pag-ibig po ng ating Panginoon? Tandaan po natin yung word na love, isa lang po yung daan. Hindi dalawa, hindi tatlo. Pag sabing isa lamang ang daan sa pag-ibig, galing lamang sa ating Diyos. Amen po? Siya lamang ang nagbigay sa atin ng pag-ibig. Okay? Ngayon, basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Ito po ang sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Romans chapter 5 verse 8. Sabi po dito, but God commended His love. No? Pinakita daw ng Diyos ang kanyang pag-ibig para kanino? Toward us. Kanina niya pinakita? Sa atin. Amen po? Pinakita niya sa atin in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinakita po niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Amen po? Kaya nung sabi po sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Di ba ba? Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Okay? Ano ang ginawa niya? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Okay? Na ang sabi ho doon, whosoever believeth. Pag sabi ho whosoever believeth, kapatid, in the state of believing ka na. Amen po? Hindi yung mananampalataya pa lang ikaw para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. In the state of believing.
na sa kalagayan ka na nananampalataya, yung kausap ng ating Panginoon ay mga apostol, mga tagasunod ng ating Panginoon, mga followers of our Lord Jesus Christ. Diba? Whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Tandaan po natin, ang nananampalataya sa Panginoon, meron na pong buhay na walang hanggan. Hindi ka mananampalataya sa Lord kung wala kang buhay na walang hanggan. Amen po? Sapagkat ang walang hanggang buhay na ito ay ito pong tinatawag na unconditional love ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po pong sabi mga kapatid? Sa 1 John, okay, 1 John chapter 4, no? Meron din pong binanggit po dito si Juan. Hindi lamang po si Pablo ang nagsalita po dito, maging po yung ating kapatid na apostol na Juan. Sabi po dito sa 1 John chapter 4 verse 8, no? Sabi dito, he that loveth not knoweth not God, for God is love. Tingnan niyo po. Bakit po siya tinawag ni John na God is love? Kasi po, yung pag-ibig na ito na ibinigay po sa atin, okay, ay galing po sa ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga, kung atin pong basahin ang 1 John chapter 4 verse 19, anong sabi doon? We love Him because He first loved us. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Siya po ang unang umibig sa atin. Tandaan po natin sa buhay natin, lagi unang Diyos. Amen po? Amen. Laging unang Diyos. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, wala pong talo. Amen po? Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, puro po yan panalo, mga kapatid. Wala tayong talo roon. No? Nakakalungkot minsan, akala nila sa paglilingkod sa Lord, mahirap, walang kwenta, talo sa buhay. Hindi ho. Walang talo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yun po ang daan ng kanyang pag-ibig sa atin, na tayo po ay iniligtas ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ang gumawa noon ng kaligtasan, at buhay na walang hanggan, ang nagbigay po sa atin, walang iba, kundi ang ating Diyos. Hindi po ang pastor, amen? Hindi yung pagdidikta ng tao, hindi yung paggawa ng mga bagay dito sa mundo ang nagligtas po sa atin. Ito po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung tinatawag po na agape love. Unconditional love. Pag sinabing agape love, divine love. Pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Actually po, mga minamahal, ang love na nasa atin ngayon ay isa sa bunga ng Espiritu ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 22 up to verse 23 na sabi, but the fruit of the Spirit is, number 1, ano po yun? Love. Binigay ng Diyos sa atin. Alam po ba, wala naman talaga tayong original na love. Na nung pinanganak tayo, meron na tayo kaagad ng love. Ba? Ang nagbigay sa atin ng love, pag-ibig, yung tunay, totoong pag-ibig, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Maraming talata sa banal na kasulatan na nagpapatunay na tayo po ay inibig ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, 1 John chapter 4 verse 16. Meron din po dito binabanggit, mga kapatid. Nang sabi ho dito, and we have known and believed the love that God had to us.
God is love. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Ang nanatili daw sa pag-ibig ng Diyos, malinaw po, ay ay sa Kanya yung Diyos, nananahan din sa Kanya ang Diyos. At ang Diyos ay sa Kanya. Tingnan niyo po. So malinaw mga minamahal, na yun po ang daan ng pag-ibig po ng ating Panginoon. One way lamang po. Isang daan lamang ang pag-ibig po ng Diyos. Si Lord lamang ang siyang umibig sa atin, wala nang iba. Okay? Kaya tayo ay nagkaroon ng tinatawag na pag-ibig sa Diyos sapagkat siya po ang unang umibig sa atin. Okay? So, ngayon po ay dadako tayo ngayon sa atin pong mga katanungan minsan sa buhay natin. Ano po ba talaga ang pag-ibig? What is love? Ngayon alamin natin kung ano po ba ang definition, ang kahulugan ng tinatawag po na love. Yamang nakita ho natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ang resulta, buhay na wala hanggan binigay po sa atin. Amen po? Okay? Nung tayo po ay nagkaroon na ng pag-ibig na binigay po ng Diyos, nandoon na rin yung ating pag-ibig po sa Diyos. Amen po? Ibig sabihin po, ang pag-ibig na ito, vice versa. Pag-ibig ng Diyos at ang atin naman pag-ibig po sa Diyos. Amen po? Kaya alamin po natin ang definition ng pag-ibig na sinasabi po ng banal na kasulatan. Ngayon, meron pong 8 words about love na dapat nating panghawakan. At meron naman klaseng love. Ang definition po nito na dapat po nating i-resist. Pag sabing i-resist natin, anong ibig sabihin sa Tagalog? Ating labanan. Ating itakwil. Tama? Okay. Naunahin natin ngayon yung tinatawag po na 8 words of love, resist. No? Atin pong labanan ito, ang mga bagay nito. Now, dito po sa aklat po ng 1 John, chapter 13, atin pong babasahin mga kapatid. John, chapter 13, ating binasa kanina, okay? 8 po ito mga kapatid, no? Dito po muna tayo sa 8 words of love, resist. Number 1, tinutukoy po dito, mga kapatid, na charity invadeth not. No, ang pag-ibig daw sa Tagalog ay hindi naiinggit. Okay? Ang pag-ibig, wala ka palang pag-iinggit sa anumang mga bagay. Amen po? Nalalaman mo pala na may pag-ibig ka na ng Diyos once na ang pag-ibig na ito ay hindi naiinggit. Yung ugali ng isang Kristiyano ay hindi naiinggit ng anumang mga bagay. Amen po? Okay? Kaya dapat, pagka ang kapatid natin ay pinagpapala ng Diyos, dapat magpasalamat tayo sa Lord. Amen po? Tanggalin natin yung inggit. Kasi mahirap po pag meron tayong inggit sa puso. No? Kaya iwasan natin, i-resist natin, labanan po natin. Now, mababasa po natin ito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Sabi dito, charity suffereth long and is kind. Charity invadeth not. Okay? Hindi naiinggit yung pag-ibig. Okay? Now, number 2, sabi pa po dito, charity vaunteth not itself. No?
Ibig sabihin sa Tagalog, hindi pinagyayabang ang sarili. Amen po? Okay? Yan pala ang pag-ibig. Yan pala ang definition ng pag-ibig. Hindi pinagyayabang ang sarili. Diba? Kaya ang dahilan kung bakit ang mahal-mahal na bulaklak, nagbibigay ng bulaklak. Para ano? Para sabihin, oh, boyfriend ko, girlfriend ko, may ano to. Mapera to. Diba? Pagyayabang. So, ang tunay pala ng pag-ibig, dapat hindi tayo nagyayabang. Amen po? Sabi po ng banal na kasulatan. Number 3. Okay? Number 3 ay sa verse 4 pa rin. Is not puffed up. No? Sa Tagalog, hindi nagpapalalo. Ano ibig sabihin na hindi nagpapalalo? Hindi nagpapakamataas. Tama? Okay? Hindi nagkakaroon ng pride sa buhay. Yun po ang tunay na pag-ibig na sa ating Panginoon. Na binigay ng Diyos sa atin na dapat po nating i-resist ang mga bagay na ito, mga minamahal. Okay? Number 4. Anong sabi? Not behave itself unseemly. No? Saan natin matagpuan po ito? Mga kapatid. Okay? Sa chapter 5 ng 1 Corinthians chapter 13. Do not behave itself unseemly. Ibig sabihin po, hindi umaasal sa kanyang sarili ng hindi maganda. Yun pala ang pag-ibig, no? Dapat ang asal natin maganda kasi yun talaga ang tunay na pag-ibig po ng Diyos sa atin at dapat ipakita din po natin yung ating pag-ibig. Okay? Saan? Sa Diyos at saka sa lahat ng mga tao dito po sa mundo na atin pong ginagalawan, mga kapatid. Okay? Hindi umaasal sa kanyang sarili ng hindi maganda. Okay? Dapat maganda yung asal po natin bilang Kristiyano. Amen po? Kasi nasa atin na po yung pag-ibig po ng Diyos. No? Okay, next. Number 5. Anong sabi number 5? Sa verse 5, seeketh not her own. No? Hindi hinahanap ang sa kanyang sarili. No? Ibig sabihin, hindi ka selfish. Tama po? Hindi mo hinanap ang sarili mo. Minsan kasi, ang taong Kristiyano, kawawa naman ang sarili ko. Di ba? Oh. Hindi ho dapat natin hinahanap ang sarili natin. Ano ang hanapin natin? Ang kalooban ng Diyos. Di ba? Yung kalooban ng Diyos dapat ang ating hahanapin sa buhay po natin. Kaya nga, mahalaga yung pagbabasa dahil hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Amen po? Mahalaga yung pag-aaral dahil napakinggan natin ang mga kalooban po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, kung hindi natin pinag-aralan yung about love, hindi natin maintindihan at maunawaan ang tunay na pag-ibig po ng ating Panginoon. Okay? Next. Number 6. Not easily provoked. No? Hindi madaling nauudyokan. Diba? Walang masama yung pag-uusap. Walang masama kung anong pinag-usapan. Ang mahalaga, alamin mo muna kung ano ang mga sinasabi at hindi ka maudyukan. Diba? Kaya marami ngayon na-scam kasi naudyukan. Tama mo? Okay? Maraming na-scam ngayon dahil napakagagaling ng mga nag-udyok. Kaya ang sabi ni Lord, hindi madaling udyukan. Ibig sabihin lamang po, magsuri ka. Amen po?
Suriin mo, alamin mo ang mga bagay na dapat mong pasukin. Amen po? Kasi baka mamaya, pagdating sa dulo, danger po. Pagdating sa dulo, ay magkaroon ng problema. Okay? So, hindi madaling uudyukan. Okay? Alamin po muna yung mga bagay na dapat po nating gawin. Number 7. Okay? Number 7 sa verse 5. Think it not evil. Hindi nag-iisip na masama. Ang pag-ibig pala ay hindi nag-iisip na masama. Okay? So malinaw po mga kapatid. Yun ang tunay na pag-ibig. Number 8. Sa verse 6. Okay? Number 8 sa verse 6. Rejoiceth not in iniquity. No? Hindi nagagalak sa kasamaan. Yun pong tunay na pag-ibig. Okay? Maraming tao ngayon, pag nakita ang kapwa-tao ay gumagawa ng masama, natutuwa pa. Di ba? Maraming tao ngayon, natutuwa pa. Gumagawa ng kasamaan, natutuwa pa. Pero pagka gumawa ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka papansinin. Kaya sabi ni Lord, think it not evil. Hindi nag-iisip ng masama. Yun po ang tunay na pag-ibig, no, sa ating Panginoon. Kaya i-resist dapat natin ito. Labanan dapat natin, no, sa buhay po natin. Ano pa po? Verse 8, rejoice not in iniquity. Hindi nagagalak sa kasamaan. Number 8 na po yun, mga kapatid. Okay? Yun po ang dapat natin i-resist. Kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, ito po ang dapat natin gawin sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Ano naman ang mga bagay na dapat po nating yakapin o embrace sa ating buhay na ito? Okay? Tungkol po sa pag-ibig ng ating Diyos. Ito po kasi definition, mga daan ng pag-ibig po ng ating Panginoon. Now, number 1, no? Sa 8 words of love embraces, number 1, no? Sa verse 4, charity suffereth long. Okay? Ano sa Tagalog? Ang pag-ibig ay mahabang pagbabata. Hindi ho maikli ang sinabi ni Lord, kundi mahabang pagbabata, mahabang paghihirap, mahabang pagtitiis. Okay? Kaya ano man ang kalagayan sa buhay natin, dapat magtiis tayo. Okay? Kahit gaanong hirap, pagtiisan po natin. Kasi yun po ang pag-ibig po ng ating Panginoon na ibinigay po sa buhay po natin, mga kapatid, na dapat din natin ugaliin sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. No? Kaya ang paglilingkod, kasama talaga yan ng paghihirap. Tama po? Pero tingnan nyo po, yung hirap na yan, baliwala yan, kapag ka naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po? Minsan, grabe hirap natin, pero pag sa gawain ng Diyos, ano po ang nagiging resulta? Pinapalakas po tayo ni Lord. Amen? Pinapasigla po tayo ni Lord. Binibigyan tayo ng kagalakan ng ating Panginoon. No? Lumalakas yung ating kumpiyansa sa buhay. Amen po? Na-encourage tayo ng mga salita po ng Diyos. Yun lamang pong kainaman, mga kapatid. Ang atin pong mahabang pagbabata o paghihirap sa mundo, kasama po yan bilang isang Kristiyano. Okay? Hindi po porti Kristiyano tayo, wala na pong paghihirap. Amen po? Kasama po ang paghihirap. Even our Lord Jesus Christ, naghirap po ba ang ating Panginoon?
Naghirap po ba? Naghirap po. Matindi paghihirap ng ating Panginoon. Hindi po hayahay ang buhay niya. Diba? Hindi hayahay ang buhay ng ating Panginoon. Ang ating Jesucristo na kahit po siya Diyos na katawang tao, nakita natin ang buhay niya. Maraming umaayaw sa Kanya. Pinagbabato siya. Diba? Madalas siyang pumunta sa bundok. Madalas siyang pumunta sa dagat. Tabi ng dagat. Para doon mangaral, magbahagi ng mga salita po ng Diyos. Samantala, maraming Kristiyano ngayon, napakasarap ng higa. Malambot. Hindi lamang malambot, ano pa? Naka-aircon pa. Diba? Gaano ka buti ang Diyos? No? Malambot, naka-aircon pa. Diba? Ang iba, may tagaluto pa, di ba? May tagagawa pa. Di ba? Pero ang ating Jesucristo, mga kapatid, naghihirap. Tama po? Pag sabi ko naghihirap, nagagawa niya lahat na kung saan po parte ng kanyang buhay sa mundo po ito. Number 2. Okay? Number 2. Ano sinasabi po dito? Okay? Sa verse 4, yung kindness ng ating Panginoon. No? Magandang loob ng ating Diyos. Mabait yung kabaitan ng ating Panginoon. Yung kagandahang loob ng ating Diyos na buhay. Okay? Ang ating Panginoon Kristo, mabait yan, pero anong ginagawa niya? Tinitingnan niya yung sitwasyon sa kanyang paligid. Tama po? Hindi o siya basta-basta na magbibigay ng kanino man o sino man ang kanyang bibigyan. Okay? Meron siyang tinatawag na wisdom, knowledge, and understanding during the time nung siya po'y nakatawang tao at mabait po siya higit sa lahat doon po sa mga naglilingkod sa Kanya. Okay? Next. Number 3. Rejoiceth in the truth. No? Rejoiceth in the truth. Saan po natin makita sa verse 6? No? Ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Tingnan niyo po. No? Kaya sa Kristiyano, alam na alam mo na may pag-ibig ng Diyos sapagkat nagagalak siya sa mga katotohanan sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Nagagalak siya na alamin ang mga aral po ng ating Panginoon. Nagagalak siya sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Nagagalak po ba tayo sa Lord? Mukha yata hindi lahat nagagalak. Nagagalak po ba tayo? Yes. O, dapat tayo magalak kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, matinding pag-ibig. No? Ito po tinatawag na greatest love ng ating Panginoon. Mamaya, malaman po natin yan, mga kapatid. Rejoiceth in the truth. Nagagalak sa katotohanan. Kaya nga, ang ating pinapangaral, salita ng Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos ay katotohanan. At ang ating Diyos ay katotohanan. Anong sabi natin pa sa Kristo? I am the way, the truth, and the life. Kumpleto, mga kapatid. Kaya one way lang. Dahil si Kristo lang yung way ng ating buhay. Amen?
Siya lamang ang daan ng ating buhay. Wala nang iba pa, mga kapatid. Okay? Maaring meron kang mga mahal sa buhay, nakagapay sa buhay. Tama po yun. Pero dapat natin makita na ang one way lamang, ang daan lamang na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit? Kaya sila hipuin ni Lord na magiging kasangkapan, instrumento para po sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Okay? Next, number 4. Sabi dito, beareth all things. Binabata ang lahat ng mga bagay. Tinitiis. Pinaghihirapan ang lahat ng mga bagay. Diba? Maging po sa praktikal nating buhay. Okay? Bago tayo makakain, anong ginagawa ho natin? Pinaghihirapan. Amen po? Oh. Sa buhay espiritual, ganun din. Bago tayo lumago, ano pong ginagawa natin? Pinaghihirapan yan. Masarap yung bagay na pinaghihirapan. Amen po? Sapagkat ang isang bagay na pinaghihirapan, ano pong nangyayari? Iniingatan mo yan. Tama po? Kasi sa hirap na ginagawa o sa hirap ng buhay po ngayon, mga kapatid, dapat pinanghahawakan natin yung mga bagay sa buhay po natin na ito po ay ang mga bagay na nais po ng ating Panginoong Diyos. Now, number 5, believeth all things. Pinaniniwalaan ang lahat ng mga bagay. Ano pong mga lahat na bagay na paniniwalaan natin? Charity, believeth all things. Ang pag-ibig, pinaniniwalaan ang lahat ng mga bagay. Ano po lahat ng mga bagay? Lahat ng mga bagay tungkol sa ating Panginoon. Amen po? Lahat ng mga bagay na nais at kalooban po ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na gusto ng ating Panginoon. Dapat paniwalaan po natin yun, mga kapatid. Amen po? Kung sinabi ni Lord na siya nagligtas po sa atin, paniniwalaan dapat natin. Amen po? Amen. Kung sinabi ni Lord na tayo po ay sumamba sa Kanya sa Espiritu katotohanan, dapat paniniwalaan po natin. Amen po? Amen. Kung sinabi ni Lord na tayo ay maglingkod sa Kanya, dapat paniniwalaan po natin. Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo, charity believeth all things. Ang pag-ibig ay pinaniniwalaan ang lahat ng mga bagay. Okay? Purihin po ang Diyos. Kaya po, ang pinapangaral po natin dito, mga salita ng Diyos na dapat po natin paniwalaan na ang Diyos, siya ang unang umibig sa atin. Amen po? Na ang Diyos, ang siyang nagbigay ng walang hanggang buhay. Hindi po ang tao ang siyang nagbigay ng walang hanggang buhay sa atin, kundi ang ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat po siya ay Diyos, siya po ay nagkatawang tao para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, mga kapatid. Yun po yung tinatawag na unconditional love ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po, charity believeth all things. Number 6, charity hopeth all things. No? Ang pag-ibig ay inaasahan ang lahat ng bagay. Okay? Sino ang inaasahan natin, mga kapatid? Si Lord ang inaasahan po natin. Amen po? Hindi ho tao ang inaasahan po natin. Okay? Sapagkat pagka umasa ka sa tao,
maaring magkaroon ng aberya. Pero kapag tayo umasa sa Diyos, aba, ang sagot yan ni Lord, yes, no, and wait. Tama po? Okay? So malinaw po na ang pag-ibig ay inaasahan ang lahat ng mga bagay. Isa sa mga bagay na tinuturo ng Diyos sa atin, ang asahan po natin, ang kanyang muling pagbabalik. Amen po? Yung tinatawag po na glorification sa atin ni Lord. Yun din po tinatawag na final phase of salvation. Na ang may gawa noon, walang iba, kundi ang ating Diyos. Sa mga huling araw. Di po ba? Okay? So, charity hopeth all things. Yun po ang definition ng love. Yun po ang definition ng charity, mga kapatid. Na number 7. Charity endureth all things. No? Ang pag-ibig ay nananatili sa lahat ng mga bagay. Siyempre, sa lahat po yan ng mga bagay ng ating Panginoon. Amen po? Nananatili po tayo dapat sa Lord. Amen? Okay? Sapagkat once na tayo po ay nanatili sa Panginoon, patuloy tayo na naglilingkod sa Diyos. Pangako po yan ni Lord. Anong kaakibat? Blessing ni Lord. Amen po? Blessing ni Lord, mga kapatid. Maraming Kristiyano ngayon ang gusto blessing lagi. Pero ayaw naman maglingkod sa ating Panginoon. At ang gusto, material blessing. Lord, nawa, bigyan mo ko ng milyones. Diba? Yan ang gusto ng tao eh. Lord, nawa, bigyan mo ako ng house and lot. Lord, nawa, bigyan mo ako ng sasakyan. Kapatid, hindi masama humingi sa Lord. Amen? Dapat ang una natin hingin sa Lord, Lord, nawa, ako po'y inyong palaguin sa gawain po ninyo. Amen po? Yun ang dapat nating unahin. Yung mga bagay na espiritual. Hindi yung mga bagay na material. Yung bagay na material, to follow na lang po yun, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, malinaw po ang mga salita po ng Diyos tungkol sa kanyang mga pangako na dapat po nating panghawakan. Di po ba? Kaya anong sabi po niya, mga minamahal? Sa John chapter 15 verse 7, anong sabi ni Lord? Si Lord mismo nagsabi, if you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hindi ba totoo yun si Lord? Totoong-totoo po yan, sinasabi ni Lord. Ang sabi niya, kung kayo ay manatili sa akin at sa aking mga salita, hingin ninyo ang lahat ng mga bagay at aking ipagkakaloob sa inyo. Okay? Ang pangako po ng Diyos, totoo po yan, mga kapatid. Okay? Kailangan lang po natin maging matyaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy dapat ang ating paglilingkod. Katulad po sa sinabi ni Pablo, mga minamahal, na sila po ay nagpapatuloy during the time, no? Na sila po ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. 2 Timothy chapter 3 verse 14, anong sabi po dito? Sabi po dito, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Malinaw. No? Sabi po ni Pablo, datapuan, magpatuloy ka. Sabi niya kay Timoteo, sa mga bagay na iyong natutuhan at natsak na. Ano po ba ang ating natutuhan sa Lord?
ba marami? Amen po? Sabi po ni Pablo, magpapatuloy po sa mga bagay na ating natutuhan at natsak na. Tsak po ba natin ang Diyos ang tagapagligtas? Amen. Siya po. Hindi ho sa pamamagitan ng ating mga gawa. Dahil kung tutusin, wala hong maliligtas sa atin, kundi dahil po sa ating Panginoon. Amen po? Sapagkat sabi ni Lord, walang matuwid, ni wala, ni kahit isa. Romans chapter 3 verse 10. Verse 12, ano sabi? Walang humahanap sa Diyos. Because we are dead in trespasses and sins. Patay kasi tayo sa kasalanan at pagsuway. Ito po yung tinatawag na original sin na atin pong namana kay Adan at kay Eva. Patay tayo. Pagka isang tao patay, walang pakiramdam. Amen? Pagka ang tao patay, kahit anong gagawin mong kalabit sa kanya, wala hong pakiramdam. Pagpatay ka dahil sa kasalanan at pagsuway, wala kang pakiramdam sa mga aral ng ating Panginoon. Ang lagi mong iniisip, walang kabuluhan yan, walang kwenta yan. You know why? Because you are dead in trespasses and sins. Okay? Para tayo mabuhay ang ating kalagayan sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, anong ginawa po ng Diyos? Tayo po ay tinubos ng ating Paiso Kristo. Amen? At ang pagtubos po sa atin, hindi po ginto, hindi ho pilak. Ang tinubos po sa atin, yung precious blood of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po. And then, ang nag-born again sa atin, sino? Si pastor ba? Hindi. Sino nag-born again? Si kapatid ba? Hindi. Ang nag-born again, salita ng Diyos ba? Yung written word? Hindi. Ang nag-born again, ang Espiritu ng Diyos. Malinaw po mga kapatid. Gawa lahat po yan ng Diyos in terms of eternal salvation. Wala hong puwang ang tao roon sa kaligtasang eternal. Amen po? Dahil lahat ng mga tao patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Kahit po si Presidente, di ba? Kahit sinong tao, kahit sinong mayaman, lahat po. Malinaw, all without exemption. Sabi doon na kapatid na Pablo, for all have sinned and come short of the glory of God. Okay? So malinaw, sa Romans chapter 6 verse 23 and Romans chapter 3 verse 23 mga kapatid. So ano pa po mga minamahal? Charity endureth all things. Dapat manatili tayo mga kapatid sa lahat ng mga bagay sa ating Panginoon. Manatili tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen po? Manatili tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon, sa pagbigay ng kalahatian sa ating Panginoon. Kaya madalas po natin dito sinasabi na sa ating po pagsamba, ang bida po ang Diyos. Amen. Hindi po ang tao ang bida ho dito, mga kapatid. Walang-wala ho tayo, mga minamahal. So, next, panghuli, number 8. Sa ating pinag-aralan na the way of God's love, no? Ang daan ng pag-ibig po ng Diyos. Number 8, charity never faileth. Tingnan niyo po, no? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nape-failure. Amen po? Hindi po failure ang Diyos, mga kapatid. Ang tao nape-failure, pero ang Diyos ay hindi. Amen po? Kaya mahalaga ito pong Diyos na nagbigay sa atin ng pag
pag-ibig, yung tinatawag po na agape love, yung tinatawag po na divine love, yung tinatawag po na unconditional love. Malinaw po na ito po ang tunay at totoong pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya mahalaga na dapat po nating maintindihan at makita, mga minamahal, na ang pag-ibig po ay hindi nagkukulang sa buhay po natin. Tingnan niyo po, minsan, no? Punong-puno tayo ng problema, sunod na yung pagsubok sa buhay, pero kahit kailan, hindi po tayo pinababayaan po ng Diyos. Amen po? Sapagkat ang sabi po niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwanan, ni pababayaan man. Sino ang tinutukoy doon? Yung mga anak ng Diyos. Yung mga mananampalataya. Nasa loob ng church. Sinasabihan po ni Pablo, mga minamahal. Sinasabihan po ng ating Panginoon. Doon po sa sulat ni Pablo. Kaya malinaw po, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos napakahalaga. Kaya di ba may utos po siya? Saan ba ang utos niya? Ito po, Matthew chapter 22 verse 37. Anong sabi doon? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. No? With all thy soul. With all thy mind. With all thy strength. No? Kaya ibigin doon natin ang Diyos. Na bagamat ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin, anong kapalit, anong kasunod? Di dapat ibigin din po natin ang Diyos. Amen po? Vice versa dapat. Hindi po pwede na inibig ka ng Diyos and yet ang kanyang anak hindi iibig sa Diyos. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Kailangan vice versa po. Para bagang nananalangin tayo at nagbabasa ng salita po ng Diyos. Parehas lang po yan. Pagka po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, sino ho nangungusap sa puso natin? Di ba ang Diyos? Tama po? Pagka tayo nananalangin, sino ho nagsasalita sa Diyos? Di ba tayo? Oh. Vice versa. Pagka ganun ang nangyayari sa ating spiritual life, sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi may magandang komunikasyon. Amen po? Amen. Pag may magandang komunikasyon, napakaganda ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, madalas ko po sinasabi sa aking pong preaching na huwag nating kaligtaan ng araw-araw ang pagbabasa ng mga salita po ng Diyos at ang ating pananalangin sa ating Panginoon. Once na nagawa natin tatlong ito, hindi lamang dalawa kundi tatlo, ano po isa? Huwag kaligtaan yung pagdalo o ang ating pagtitipon. Amen po? Sapagkat tandaan po natin, ang pagsamba, meron pong attendance. Amen po? Anong attendance? Sabi po sa Hebrew chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan ang araw ng ating pagtitipon. Hindi may attendance. Tama po? Huwag kaligtaan eh. Kailan magtitipon eh. Kailan nandun tayo. Tama po? Oh. Ano pa sabi sa Romans chapter 12 verse 1? Sabi doon ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as living sacrifice. May attendance ba? May attendance pa rin. Diba? Kaya kailangan yung ating katawan isang haing buhay sa Panginoon. E paano magkaroon ng buhay ng katawan na hain sa Panginoon? Kung wala ka. Tama po? Kaya mahalaga yung ating attendance po sa Lord. Mahalaga yung fellowship. Mahalaga yung ating pagsamba. Mahalaga yung sama-sama na tayo po ay nagpupuri.
nagluluwalhati, at patuloy na atin pong binibigyan ng karangalan yung ating Diyos na buhay. Ngayon po, dadako tayo ngayon sa atin pong conclusion. Tandaan po natin, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, hindi po yan nawawala. Hindi po nawawala. Sabi pa nga ni Jeremiah ang pag-ibig ng Diyos, tinatawag po na everlasting love. Pag sabing everlasting, walang hanggan, hindi nawawala. Amen po? Eh? Bakit? Kasi si Lord, hindi yan nawawala. Amen po? Siya po ay everlasting to everlasting. Si Lord lamang ang may forever. Amen po? Pero ang mag-asawa, walang forever yan. Lahat ng mga bagay sa mundo, pansamantala. Amen? May hangganan. Pero si Lord, walang hangganan, mga kapatid. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos, ang kanyang pag-ibig na binigay sa atin, yung tinatawag po na everlasting love. Basahin po natin, mga minamahal. Aklat po ng Jeremiah. No? Katabi po ng Isaiah. Jeremiah chapter 31, verse 3. Ano pong sabi ng ating Panginoon kay Jeremiah? Sabi po dito, Jeremiah chapter 31, verse 3. Sabi dito, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Tingnan niyo po. Malinaw po, mga kapatid. Nang sabi po ng ating Panginoon kay Jeremiah, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Ang pag-ibig po ng Diyos sa ating mga kapatid, walang hanggang pag-ibig po yan. Okay? Kaya dapat ibigin natin sa buong buhay po natin, buong puso natin, buong kaluluwa natin, buong isip natin, buong lakas natin, ang ating Panginoon. Sa madaling salita, si Lord dapat ang prioridad sa buhay po natin. Amen po? Ang Diyos ang prioridad sa buhay po natin. Hindi po yung mga bagay sa mundo po ito. Di po ba, kahit gaano ka-busy natin, pag may gawain ng Diyos, kailangan prioridad ang Diyos. Amen po? Ganun dapat, mga kapatid. No? Dapat priority si Lord sa buhay po natin. Okay? Pag may gawain, nandun tayo dapat. Okay? Kasi sa totoo lang, minsan na mabuhay sa mundo. Amen po? Wala na pangalawa, walang pangatlo. Huwag tayo maniniwala sa aral ng reincarnation. Hindi totoo po yan, mga kapatid. Okay? Sabi ni Lord, it is appointed unto man has to die. And after this, ano kasunod? The judgment. Romans chapter 9, verse 27. So malinaw po, mga kapatid, Hebrew chapter 9, verse 27. Ano pa po? Yung mga bagay, hindi yung binabawal ng Diyos. Pero ang dakila daw, sabi ni Lord, ay ang pag-ibig pa rin. Basahin po natin sa verse 13. Dito po tayo magtapos, mga kapatid. Okay? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sabi dito, and now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Ano daw ang dakila? Pag-ibig. Pero inabolish ba ang hope at saka yung faith? Tinanggal ba ni Lord? Hindi. No? Kaya sabi dito, at ngayon ay nananatili pa rin ang faith at saka yung hope. Pero, sabi ni Lord, ang pinakadakila ay ang pag-ibig.
Kaya ho, mahalaga yung ating pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, na siya po'y ating ibigin, at hindi lamang siya ating ibigin, kundi ibigin din natin ang ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Yun pong tinatawag na philia love. Di po ba? Walang masama na meron pong tinatawag na eros love. Yung romantic love. Dahil nasa laman pa po tayo, syempre may asawa ka, ang mahalaga sa tama. Amen? Sa tama. Huwag nating kontrahin ang mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, ang paralidad pala, ang tunay pala na pag-ibig, malinaw yung ating definition. Tama? Malinaw ang ating pinag-aralan po mga kapatid. Yung 8 ito, dapat natin i-embrace sa buhay po natin. At ang 8 ito ay dapat natin i-resist o atin pong labanan. No? Kontrahin, huwag gawin ang mga bagay na ito. Kaya, purihin po ang Diyos na nakasama natin ngayon si Brad. Purihin po Panginoon. No? At welcome po sa gawain po ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko po ito gawain po ni Lord. Hindi gawain nila ng mga kapatid. So purihin po Panginoon at nawa ay pinagpapala po tayo ng mga salita ng Diyos. Sa Kanya lamang po ang lahat na karangalan at kalahatian mga kapatid. Purihin Panginoon. Tayo lahat po tumayo at